nito mga kababayan. Kasi, nung October 17, may inilabas po na post itong si Sir Ramon Tulfo. Actually, siguro yung iba sa inyo hindi pa ito nababasa, mga kababayan, pero napakatindi po nito. Mai-connect po natin ito sa mga kaso na natamo dati, sunod-sunod na kaso ng cyber libel na natamo dati ni Sir Ramon Tulfo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung makikita ninyo, may nakalagay po ditong quote in quote, galing po ito siguro mga kababayan sa Manila Bulletin. Or di kaya naman mga kababayan, may nakalagay po ditong MP. So sabi dito, malungkot siya. Ito daw pong si dating Pangulong Duterte. Sa nangyayari sa bayan, frustrated siya. Kasi hindi siya makatulong. Gusto niyang tumulong. Yan po yung sabi ni Sara. So ngayon, ito po yung sagot ni Ramon Tulfo mga kababayan. Matindi yung sinabi dito ni Ramon Tulfo kasi ayon po sa kanya, ito daw. Sinabi ni BP Sara na nalulungkot ang ama niyang si dating Pangulong Digong sa nangyari sa bansa ngayon. Gusto man ni Digong na tumulong ay hindi siya makatulong, ani ni Sara. Sabi pa dito, kung totoo na sinabi yon ni Digong, mahirap kasing paniwalaan si Sara dahil sinungaling siya. Pakinggan o basahin ninyo ang sasabihin ko. Ito po yung sabi ni Ramon Tulfo mga kababayan. Noong si Digong ay nasa pwesto pa, nakailang beses kong sinabi sa kanya ang korupsyon sa kanyang administrasyon kasi nga sobrang talamak nung panahon ni dating Pangulong Duterte na kahit yung budget para sa mga nangangailangan kinukura pa sa pamamagitan mga kababayan nung Parmalim habang dumadanas yung mga kababayang Pilipino po natin ng matinding paghihirap dahil po sa nangyaring pandemya, nagawa pang kurapin yung pera mga kababayan sa pamamagitan po nung issue ng pharmaceutical scam. So ngayon kung titingnan nyo, o yung Parmalim, so ngayon kung titingnan nyo, sabi pa dito ni Ramon Tulfo, ito pa daw. May mangilan-ngilang pagkakataon na nakausap ko si Digong. Bantay sarado siya ni Bongo na palaging nasa tabi niya. At sinumbong ko ang mga nangungurakot sa kanyang gobyerno. Sa totoo niyan, may inabot pa akong listahan ng mga corrupt cabinet official at bureau directors. May usapan kami ni Digong na isusumbong ko sa kanya ang mga corrupt na opisyal. Binanggit ko sa listahan na binigay niya sa akin, na binigay sa akin ng mga kaibigan ko sa militar, intelligence, ang mga pangalan ng mga nangungurakot noon. Ito pa daw mga kababayan, walang ginawa si Digong sa mga sumbong ko. Ang ginawa ko ay isinulat ko sa aking column noon ang mga katiwalian sa gobyerno ni Digong. Anong napala ko sa aking pagmamalasakit sa aking kaibigan o pagmamalasakit ni Ramon Tulfo kay dating Pangulong Duterte? Kabi-kabilang libel case. Yan yung sabi dito. Kabi-kabilang libel cases. Sinabi sa akin ni Digong na wala siyang magawa o magagawa doon daw po sa mga nagsampa ng reklamo kay Ramon Tulfo mga kababayan kasi nga isiniwalat yung mga kurap na opisyales kasi nga hindi gumagalaw si Digong nung panahon na yon. Kaya nga sa totoo lang, eto kay Greco Belhica, hindi ako naniniwala na nagtatrabaho ka ng maayos nung panahon ni Digong. Kasi kung nagtatrabaho ka ng maayos, di sana marami kang naipakulong. Diba? Di sana pinakinggan nyo man lang etong sinasabi ni Ramon Tulfo na talagang talamak ang korupsyon sa panahon ni Digong. Di sana kung nagtatrabaho ka ng maayos, etong si Belhica, mga kababayan, etong si Greco Belhica, di sana marami kang inasuhan at marami kang naipakulong. Di sana sa administrasyon ni PBBM, walang mga timawa na natutong mangurap sa panahon ni Digong na dinala sa administrasyon ni PBBM. Diba mga kababayan? Ano ba nangyari? Siyempre puro takipan nung panahon ni Digong mga kababayan. So sabi pa dito, sinabi sa akin ni Digong na wala siyang magawa kung magsampa ng kaso laban sa akin dahil karapatan ng mga nilantad ko na ibangon ang kanilang puri. Napailing na lang ako. Yan yung sabi mga kababayan ni Ramon Tulfo. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit itong si Ramon Tulfo mga kababayan ay matindi rin ang sama ng loob kay dating Pangulong Duterte. Na humantong pa nga sa punto na kahit matalik niyang kaibigan itong si dating Pangulong Duterte, binabatikos niya po ngayon. Kasi nga, mga kababayan, hinayaan lang ni Digong na mamayagpag yung matinding korupsyon ng panahon po ng kanyang administrasyon. So, ganyan po katindi. Anyway, excuse me. So, ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, bukod pa po dyan, mabalik tayo sa usapan. Diba,
sinasabi ni Sara Duterte, eto daw si Saldico, kinukonsinti daw ni Speaker, kinukonsinti daw ni PBBM, pinagtatakpan daw ng gobyerno ni PBBM. Eh sino kayang administrasyon na nagtakip kay Saldico? Dati pa palang kurap yan. Diba di umano? Dati pa palang kurap yan mga kababayan. Bakit pinagtakpan nyo ng tanong? Kasi kung titingnan nyo, eto nakakita nga tayo ng picture dito eh. Yan. Ito po ay post mga kababayan ni Jesus Falsis. Sabi po dito, actually attorney ata itong si Jesus Falsis mga kababayan. Sabi niya po dito mga kababayan, ito daw, Saldico, thank you Mr. President sa dami ng binigay mong project sa akin dahil sa'yo. Una, binigyan mo ko ng power plan under the Department of Energy. Pangalawa, binigyan mo ko ng overpriced laptops under the Department of Education. Pangatlo, binigyan mo ko ng ghost flyovers, joint venture and flood control project under the DPWH. Pang-apat, binigyan mo ko ng libreng tourism. Shout out for Misebis Bay Resort under the Department of Tourism. Pang-lima, binigyan mo ko ng under DOH, transportation, MMDA, etc. Too many to count. Sabi pa dito mga kababayan, huwag ka mag-alala Mr. President, pag nanalo si BBM, ako ang magiging appropriation chair. Lahat ng gusto mo ipapasok ko pa din. Sabi dito, Marcos Duterte forever mga kababayan. Yan yung nakalagay dito ha. Pero kung titingnan po natin sa panahon mga kababayan, alam naman natin na kritiko ito ng administrasyon ni PBBM mga kababayan at kritiko din naman ng administrasyon ni Digong. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, sa panahon ni dating Pangulong Duterte natutong mangurap ng matindi, ito pong si Saldico. Nakakapagtaka nga lang na bakit sa panahon ni PBBM nila ipinupunas yung issue na yon na dati pa palang ginagawa nito pong si Saldico. Alam niyo kung tutuusin na, kung iisipin po natin, kung lalawakan po natin ang ating pangunawa, hindi ba dapat matuwa tayo na sa panahon ni PBBM na diskubre, nalaman ng taong bayan na kurap? Ito pong si Saldico. Eh di ba mapapaisip kayo na nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte, nakikinabang si Sara Duterte sa mga kinukurap nitong si Saldico na napapakinabangan ng kanyang tatay. Diba kung talagang malinis ang intensyon ng mga Duterte na labanan ng matinding korupsyon, eh di sana nung panahon pa ng kanyang tatay. Ipinakulong na nila itong si Saldico kasi nga kurap. Diba? At matinding mamera at matinding kumuha ng pera galing po sa kaban ng bayan. Eh bakit hindi po ginawa ng kanyang tatay? Eh kung babalikan nga natin ang sinabi ni Ramon Tulfo, eh kaysa nga mga kababayan pagbayarin, kaysa nga singilin yung mga korap na opisyales, ano ba ang ginawa ni Digong? Pinagtakpan niya pa at hinayaan niya na yung kanyang kaibigan pagtulong-tulungan ng mga kurap na politiko na isiniwalat ng kanyang kaibigan. Ganyan po katindi si Digong. Handang itakwil yung kaibigan, wag lang malaman ng taong bayan yung korupsyon na ginagawa ng kanyang mga tauhan. Diba? So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit natutong mangurap itong si Saldico. Kasi nga, sa panahon pala mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte, talamak na po yung korupsyon mga kababayan. Kaya kung titingnan nyo, sa totoo lang, minsan hindi rin natin maipaliwanag kung ano ba ang pinagsasasabi nito pong si Sara Duterte. Kasi maliwanag naman na ito po ay kaalyado ng kanyang tatay at napakinabangan ng matindi ni Saldico yung matagal na pamumuno ni dating Pangulong Duterte bilang presidente. Kasi sobrang talamak po ang korupsyon ng panahon ng dating administrasyon. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, minsan, hindi rin natin maintindihan ang sinasabi ni Sara Duterte dito eh. Eto, pakinggan po natin. Meron siyang mga sinabi itong si... Pakinggan natin. Kasi binabatikos niya po dito yung ICI. Na kung saan daw mga kababayan, sabi dito, ayon po kay Sara Duterte, yung investigasyon daw o pag-iimbestiga ng ICI sa Manumalyang Flood Control Project, anomalies, pagbubuo daw mga kababayan ng komisyon para illegitimatize ang mga kwento na gustong ilabas daw po ng administrasyon ni PBBM laban sa mga kalaban nito. So ngayon ito, pakinggan po natin. Si VP Sara may sinabi yata. Ay, oo. Meron siyang mga sinabi itong si Pakinggan natin. VP Sara. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. So paniwala ko,
Nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contract yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon. Yan po mga pahayag. Pero actually, over the weekend yata yun, ni Vice President Sara Duterte. Diba? Minsan hindi nyo maintindihan yung mga sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan. Kasi unang-una, sa panahon naman ng kanyang tatay nangyari ang mga ganyang takipan. Buti nga, ang administrasyon ni PBBM hindi marunong mangunsinti. Buti nga kapag may mga ganito mga kababayang gawain sa administrasyon ni PBBM, hindi po kinukonsinti ni PBBM bagkos, inilalantad po yan sa publiko para malaman ng taong bayan na ganyan yung kawalang hiyaan na ginagawa sa pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kung titingnan po natin mga kababayan, sa totoo lang, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit itong mag-amang Duterte ay binibira ngayon ni Ramon Tulfo. Kita nyo mga kababayan, katulad na lamang po nito, itong sinabi ni Ramon Tulfo laban po kay Sara Duterte. Sabi po dito, mukhang di nag-iisip ang masang Pinoy sa pagbibigay ng mataas na trust rating kay VP Sara Duterte. Ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, nakakuha ng 56% si Sara, mas mataas kaysa noong Hunyo na 54%. Ayon din sa survey, nakakuha ng 34% ang Pangulo BBM o mas mababa kaysa 39 noong Hunyo. Noong Hunyo, mga kababayan, 39%, 2025. Kailangan ni BBM na mas igihan paniya na magpakitang gilas o kaya ay palitan niya lahat ang mga kanya mga public relation officers upang tumaas ang tiwala sa kanya ng taong bayan. Ito pa daw, sa parte naman ni Sara, nakakalungkot na di marunong humusga ang 56% ng taong bayan tungkol sa tiwala nila. Kasi nga mga kababayan, ito nga nakakapagtaka dito. Bakit kung sino pa yung hindi nagtatrabaho, yun pa yung tumataas yung survey? Di ba magtataka kayo sa nagiging resulta ng mga survey, samantalang yung mga taong nagtatrabaho, yun yung mga mabababa ang survey. Gaya nga ng sabi ni Presidente unang-una, ito para sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino po natin, si PBBM po kasi hindi siya tumitingin sa kung ano man yung inilalabas ng survey. Ang mahalaga po kay Presidente, makapagtrabaho mga kababayan, at mapaglingkuran ang taong bayan at maisiwalat yung nangyayaring anomalya sa kanyang gobyerno. Hindi na po niya iniisip kung ano man yung sasabihin o magiging resulta ng mga survey na lumalabas patungkol po sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya, makapagtrabaho, mapaglingkuran ng taong bayan, maibalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa gobyerno at maisiwalat yung matinding nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. So sabi pa dito mga kababayan ni Ramon Tulfo, sinisiraan ni Sara ang ating bansa sa abroad sa kanyang mga biyahe. Kinakapos siya ng salita sa pagpapaliwanag sa mga importanteng issue. Di niya may paliwanag kung saan siya ginamit ang kanyang confidential funds at saka yung intelligence funds. Ginamit niya mga pangalan ng mga famous brands gaya ng Piatos na doon daw napunta ang pera ng taong bayan. Niloloko niya ang taong bayan ng harap-harapan pero di pa rin nila alam. Pinapababa niya ang kanyang mataas na pwesto sa pamamagitan ng madalas na pagmumura, di siya bagay na maging Vice President. Hype Pinoy. Yan po mga kababayan, yung sabi ni Ramon Tulfo. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit binibira ni Ramon Tulfo ito pong si Sara Duterte at itong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, kung titingnan nyo pala mga kababayan, may history pala po ito. Ang history pala po nito pinabayaan ni Duterte na lapain ng mga kurap na politiko si Ramon Tulfo. Pagkatapos isiwalat ni Ramon Tulfo yung nangyaring korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So yan pala mga kababayan yung ginawa at masasabi nating legasiya ni Digong na kung saan mga kababayan pinagtakpan niya yung mga kurap na opisyalis ng gobyerno, mga kurap na politiko na ngayon ay unti-unting nalalaman ng taong bayan kung sino-sino. Kasi nga nabubuking at nabubulgar sa panahon po
ni PBBM. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa nangyayaring isyong ito na kung saan sa panahon pala ni dating Pangulong Duterte, talagang matindi pala po ang korupsyon dahil pinagtakpa ni Digong yung nalaman at nadiskubre ni Ramon Tulfo at hinayaan ni Digong, mga kababayan, nalapain si Ramon Tulfo ng mga korap na politiko sa pamamagitan, mga kababayan, ng pagsasampa ng iba't ibang libel cases laban po dito po kay Ramon Tulfo. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano pong masasabi nyo hingil po sa topic na yan.